Nakatingin sa malayo ang isang matandang lalaki habang yakap ang isang picture frame kung saan kasama niya ang kanyang pamilya. Sobrang namimiss na ni Tatay Leo ang kanyang mga anak. Magmula kasi nang mawala ang kanyang asawa, ay madalang na rin dumalaw ang kanyang mga anak sa kanya. Sir Leo, nasa labas na po ang mga anak niyo. Saad ng katulong ni Tatay Leo. Tila nagpalakpakan ang tenga ni Tatay Leo dahil sa kanyang narinig. Nag-request kasi siya sa mga anak na sana isamahan muna siya sa bahay dahil magpapasko na. Tumayo si Tatay Leo at inilapag ang picture frame bago lumabas ang kanyang silid. Dumiretso si Tatay Leo sa sala at nadatnan doon ng 3 anak na kasama ang mga pamilya ng mga ito. Lolo! Nakangiting salubong ng kanyang mga apo. Ngumiti naman si Tatay Leo bago yakapin ang kanyang mga apo. Masaya siyang makita muli ang kanyang mga apo. Mabuti naman at napapayag ko kayo. Nakangiting wika ni Tatay Leo sa mga anak. Ayaw ko rin, Tay. Wala akong nagawa dahil pinilit ako ng asawa ko. Sabi ni Liam, ang panganay na lalaki. Tatay, para ka naman kasing bata. May paganito ka pa. Sabi ng pangalawa na si Lisa. Pagbigyan niyo na ate at kuya. Mag-isa rin naman si Tati sa bahay. Sabi ng bunsong si Lloyd. Medyo nasaktan sa sinambit ng kanyang 2 anak. Pero dahil sa sinabi ni Lloyd, medyo gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Gusto ko lang na sama-sama tayo sa Pasko, sabi ni Tatay Leo. Alam niyo na, nakakalungkot ang mag-isa. Wala na rin kasi si nanay niyo. Hindi siya pinansin ng 2 niyang anak at tinalikuran lang. Naiwan naman ang bunso. Tay, pagpasensyaan mo na sila. Lumaki kasi ang mga ulo dahil sa mga natamasa sa buhay. Naiiling na sabi ni Lloyd. Hayaan mo. Kung ayaw nila, kami na lang po ng pamilya ko ang makakasama mo. Ngumiti naman si Tatay Leo bago tumango. Namimiss na ni Tatay Leo ang kanyang mga anak. Yung mga anak niyang malalambing at iyakin. Yung mga anak niyang kapag hindi niya pinansin ay magtatampo na at magpapasuyo. Kahit kasama ni Tatay Leo ang mga anak, pakiramdam niya ay wala pa rin ang mga ito sa piling niya dahil hindi naman siya pinapansin ng mga ito. Kuya, ate, huwag naman kayo magtambay-tambay lang sa mga kwarto niyo. Banding naman tayo kay tatay, sabi ni Lloyd sa mga kapatid. Lloyd, hindi na tayo mga bata para sa banding na yan, sabi ni Liam. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa mga kaartihan, sabi naman ni Lisa. Nagsalubong naman ang kilay ni Lloyd dahil sa mga lumalabas sa bibig ng mga ito. Alam nyo, ang yayabang yung 2. Walang prenong sabi ni Lloyd. Nakaangat lang kayo na kaunti, ganyan na kayo makaasta. Harap-harapan nyo kung bastusin si tatay. Siya naman ang dahilan kung bakit kayo nandiyan ngayon sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit parang kasalanan namin? Ano bang pinuputok ng butsi mo, Lloyd? Ano? Porket isa ka lang may-ari ng maliit na restaurant? Naiinggit ka na? Nakangising sabi ni Liam. Masyado kang inggit, Lloyd. Ginagawa mo lang yatang excuse si tatay para mailabas ang mga hinaing mo sa amin eh, sabi naman ni Lisa. Noon pa mga bata tayo, ganyan ka na. Palibhasa, walang narating. Anong walang narating? May narating ako. Hindi lang ako mayabang kagaya nyo. Galit na sabi ni Lloyd. Nagsimulang magbangayan ang magkakapatid. Inawat naman ito ng mga asawa nila pero ayaw nilang paawat. Napatigil lamang sila ng padabog na maglapag ng 3 kutsilyo ang kanilang ama sa lamesa. Ayan! Magpatayan kayo! Galit na sabi ni Tatay Leo. Wala kayong galang! Ayan na kutsilyo!
Magsaksakan kayo! Pagkatapos sasambitin niyo ni Tate Leo, dumiretso siya sa kanyang kwarto at doon umiyak. Masakit para sa kanya ang mga nangyayari, lalo na ang pagtatalo at pagsusumbatan ng kanyang mga anak. Sa mga nagdaang araw, wala nang nagaganap na away, pero halata pa ring mainit ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid. Tay, sorry pala sa nangyari nun. Mahinang sabi ni Lloyd sa ama. Wala Nasagad na ako nila kuya at ate. Hindi ko na kayang tiisin ang kayabangan nila. Sana naman magkasundo-sundo na kayo. Lalo pa ngayong malapit na ang Pasko, sabi ni Tate Leo. Gusto ko ulit makita yung mga anak kong magkakasundo at mahal na mahal ang isa't isa. Tay, susubukan ko po. Ako na ang magpapakumbaba. Nakangiting sabi ni Lloyd bago yakapin ang ama. Nakita nila Liam at Lisa ang madamdaming tagpo ng dalawa, kaya nakaisip na naman sila ng negative na isipin. Iniisip nila na sumisip-sip si Lloyd sa kanilang ama para sa kanya mapunta ang natitira pang ari-arian na matandang lalaki. Ilang araw na lang at Pasko na, nakangiting sabi ni Tate Leo habang sabay-sabay sila sa pagkain. Tatay, baka naman pwede mo akong bigyan ng Lamborghini, sabi ni Liam. Para naman bago ang kotse ko kapag nakabalik ako sa kumpanya. Tatay, kahit yung hasyenda mo na lang sa Nueva Ecija ang maibigay mo sa akin, sabi naman ni Lisa. Liam, hindi kaya ni tatay ang Lamborghini, sabi ni Tate Leo. Lisa, yung hasyenda sa Nueva Ecija, naibenta ko na. Naibenta? Bakit parang wala kami naging hati? Sabi ni Lisa. Sinolo mo ang pera? Ang selfish mo naman. Ate, sumusobra ka na, sabi ni Lloyd. Hindi naman palaging mayroon si tatay. Ano? Epal ka rin, no? Siguro ay ibinigay na lahat sa'yo ni tatay dahil paborito ka niya, sabi ni Lisa. Tatay, si Lloyd na lang dapat ang pinapunta mo rito kung etsapwera lang kami, sabi naman ni Liam. Wala akong paborito. Lahat kayong tatlo ay paborito ko, mahinahong sabi ni Tate Leo. Sumisikip ang kanyang dibdib sa naririnig. Pantay ang pagmamahal ko sa inyong tatlo. Kaya sana ay huwag kayong mag-isip na may paborito ako. Totoo namang paborito mo yung bunso sa pamilya sabi ni Liam. Kuya, huwag mong pagtaasan ng boses si tatay. Galit na sabi ni Lloyd sa kapatid. Nagsimula ulit silang mag-away-away. Napasapu na lamang si Tate Leo sa kanyang dibdib nang sumobra ang kirot doon at nahirapan siya sa paghinga. Bumagsak si Tate Leo kaya agad siyang dinaluhan ng mga anak. Isinugod sa ospital si Tate Leo at inatake pala ito sa puso. Sa ngayon, nasa ICU ang matandang lalaki at hindi pa alam kung kailan magigising o kung magigising pa ba ito. Tila nalulumo naman ang magkakapatid sa labas. Sinisisi nila ang sarili nila dahil sa nangyari. Kasalanan ko to sabi ni Liam. Ako yung panganay pero ako pa ang nangunguna sa ikinasasakit ni tatay. Kasalanan ko rin naman sabi ni Lisa. Masyado kasi tayo naging pabida. Kuya, ate, wag na tayo magtalo-talo. Pakiusap ni Lloyd. Kasalanan din nating lahat, kaya nagkaganito si tatay. Patawarin mo kami, bunso, sabi ni Liam bago yakapin si Lloyd. Sorry na. Kuya, okay na po. Ipag-pray na lang natin ang kalagayan ni tatay, tugon ni Lloyd. Tumango naman ang ate at kuya ni Lloyd.
Sobra talagang laki ng mga pagsisisi nila dahil sa nagawa nila. Kung hindi sana sila nag-away-away sa harapan nito at natuto na lamang magkaisa, ay hindi na mangyayari ito. Alam ng tatlo na huli na, pero magbabago sila para sa ama. Ngayon nila na-realize na sobrang mahal nila ang kanilang ama, kaya grabing pambabawi ang kanilang gagawin dito. Hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ng ama nila, pero unti-unti namang nababalik ang sama nila. Pakiramdam ni Lloyd bumalik sila sa kung ano sila noong mga bata sila ng kanyang mga kapatid. Sobrang saya ni Lloyd pero may lungkot pa rin sa puso niya dahil nga hindi maganda ang lagay ng kanilang ama. Lloyd, baka mahulog ka. Huwag kang tumulala. Nabalik sa ulirat si Lloyd nang magsalita ang ate Lisa niya. Hay, bumaba ka nga muna dyan. Kung hindi pa mabuti pakiramdam mo. Ito na lang star ng Christmas tree ang ikakabit ko kaya okay na. Nakangiting sabi ni Lloyd. Lloyd, ako na lang ang magkakabit niyan. Sabi ni Kuya Liam ni Lloyd. Baba na dyan bunso. Baka mahulog ka pa. Siguradong malalagot kami kay tatay. Natawa naman si Lloyd at sinunod na lamang ang mga kapatid. Bumaba siya ng hagdan at agad namang pumalit ang kanyang kuya sa kanyang pwesto. Hindi maiwasang maluhan ni Lloyd dahil naramdaman niya ulit ang pagmamahal ng mga kapatid. Isang umaga ay napasugod sila sa ospital dahil sa balitang inilipat na raw ang kanilang ama sa kwarto dahil nagising na daw ito at bumuti na ang lagay. Tatay! Parang batang iyak ni Lloyd bago sugurin ang ama at yakapin. Tatay, sobra po kami nag-aalala. Sorry tatay, sorry sa lahat. Tatay, sorry po sa pagiging walang hiya namin. Umiiyak na namang sabi ni Liam at nakisali sa yakap. Sorry po tay, sana po ay mapatawad mo kami. Tatay, sorry din po, sabi naman ni Lisa. Sorry kung naging demonyita ako. Sorry tatay, mahal na mahal kita. Napangiti naman ng nangihinang si Tati Leo bago haplusin ang buhok ng mga anak. Masaya siya dahil nagbago ang kanyang mga anak. Masaya siya dahil nagbalik na ang kanyang mga anak. Mahal na mahal din kayo ni tatay. Malambing na sabi ni Tatay Leo. Super mahal ko kayo. Mas lalo pang nanumbalik ang pagmamahala ng mag-aama habang mas bumubuti ang lagay ni Tatay Leo. Tatay, inaasar ako ni Kuya Liam. Nakangusong sumbong ni Lisa bago yumakap sa ama. Tatay, inaaway niya maganda mong prinsesa. Liza, wag mong dramahan si tatay. Pinagsasabihan lang kita dahil pinagtripan mo ko. Sabi ni Liam bago sumimangot. Tatay, nilagyan ni Liza ng sili ang pagkain ko kanina. Hay, nag-aaway na naman ang dalawang uugod. Sabi ni Lloyd bago mapailing. Mas bunso pa kayong dalawa kaysa sa akin na. Hoy, anong uugod-ugod? Kaunti lang ang tanda namin sa'yo. Maktol ni Lisa. Tumawa si Lloyd kaya mas lalong naasar ang mga kapatid niya. Nilapitan siya ng dalawa at dinaganan. Tawa naman ng tawa si Lloyd. Napangiti na lamang si Tatay Leo habang nakatingin sa kanyang mga anak na naghaharutan. Alam ni Tatay Leo na mas masaya kung nasa tabi nila ang kanyang asawa. Dumating ang Pasko at pakiramdam ni Tatay Leo ay naramdaman niya ulit ang saya ng Pasko dahil sa kanyang mga anak. Kulang man sila ng isa, pakiramdam naman nila ay nasa tabi pa rin nila ang asawa ni Tatay Leo. Merry Christmas po. Nakangiting bati ni Liam sa ama bago ito lapitan at bigyan ng regalo.
Regalo ko po. Siyempre, may regalo rin ako. Nakangiting sabi ni Lisa. Tatay, may regalo rin po ako. Nakangiting sabi ni Lloyd. Hindi na dapat kayo nag-abala. Nakangiting sabi ni Tate Leo. Sapat na sa akin na kasama ko kayo at maayos na tayong lahat. Tay, sobrang humihingi po kami na tawad sa iyo. Sabi ni Liam. Patawad po sa pagiging walang hiya namin. Sorry, Tay. Tay, sorry po kung kinalimutan namin kung saan kami nagsimula. Sorry po, Tay. Sabi naman ni Lisa. Tay, pangako pong hindi na namin uulitin ang ginawa namin. Sabi naman ni Lloyd. Mahal na mahal ka po namin, Tay. Mahal na mahal po namin kayo ni Nanay. Napaluha si Tate Leo na agad naman niyang pinahid. Nilapitan niya ang mga anak at hinagkan ito na mahigpit. Sobrang mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Umiiyak na sabi ni Tate Leo. Kayo ang kalakasan ko. Kayong mga anak ko ang buhay ko. Pasensya na kung nagkukulang din si tatay ha. Pangakong babawi ako sa inyo. Humiwalay sa yakap ang mag-aama bago magpahid ng kanilang mga luha. Nagtawanan sila bago maupo sa hapag at magsimula sa pagkain. Masaya na si Tate Leo ngayon at para sa kanya, ito na ang pinakamagandang nangyari sa kanyang Pasko. Sa pamilya tayo unang namulat, kaya kahit anong mangyari, sa kanila pa rin tayo babalik at kukuha ng kalakasan sa buhay. Always put your family first because they are the first gift that God gave to you. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!